In view. In view of this. The minority floor leader. The minority leader, yes, Mr. President. Salamat po, Mr. President. Magandang hapon po. Marami sa katanungan ko nasagot na sa mga tanong ni Senator Legarda. But let me explain before, may clarification before I ask the questions. Marami po kasi nagtatanong sa amin pagka erroneous ba yung decision ng Supreme Court or kapag yung losing litigant ba ay may angal, impeachable ba yon? Or hindi ba natin binubuksan ang korte, ang impeachment court, at ang Kongreso bilang mag-i-impeach sa isang impeachable officer na basta't makapangyarihan din or popular or whatever, for whatever reason, matalo sa korte, ay tumakbo sa Kongreso at hingin ang impeachment nung justices na yan. And in this case, kung live pa yung case, yung magiging epekto sa kaso na ito. No? So not to go into all of those details, but importanteng maintindihan natin lahat, ang kaibahan na kapag ang isang kaso ay erroneous lang yung decision and therefore walang question, hindi naman impeachable, or meron ibang circumstance na pupunta sa may basis or merong grounds for impeachment. So you answered already the first question about sinasabi niyong reportedly si Chief Justice ang sa 3.31 ang nag-order ng recall. Na sagot niyo na po yan na you will call another witness. Madam Prosecutor, ang tanong ko po, what makes this different from just an ordinary case? Is it the fact that, let me clarify po muna, in your view, final and executory na yung kaso na ni-reopen? Opo, kung titingnan po natin yung wording ng resolution, pareho po doon sa 2009 at 2008 at 2009, pareho pong may nakalagay na final executory. 2009 and 2011. I'm sorry, sir. So that's what you're proving. Nabasa ko po kayo yung 3.3, 3.31 and 3.32. But please explain further. What do you want to show here na final executory na pero na bago, and then CJ Corona ang pinakamahalaga pong punto, without necessarily, sir, going to the merits, because that is an issue still that we are talking about. Ang pinaka-bottom line po ay hindi po namin, ang pinaka-bottom line po ay ang partisipasyon ni Chief Justice Corona sa pagbabaliktad ng kasong ito, yung recall. Sa mga in contradiction sa mga sinasabi nga na he did not participate. Sinasabi nga na he did not participate, pero klaro-klaro naman na he participated. Klaro po sa amin na kung siya ang nag-cause ng recall or kung siya po ay nag-participate o hindi, klaro sa amin na gusto niyong patunayan yon. Ang hindi klaro, katulad po ng sinabi ng witness, and we're not talking about the merits at yung simpatya namin sa mga kaso. Many of us made a stand of that before this court, before this impeachment court. Ang tanong kasi, tinanong ng defense counsel so hindi ka galit dun sa ibang mga membro ng korte. So are we saying because final na yung decision, nabaliktad pa, impeachable din lahat ng ibang justices na they reopen the case that's supposed to be closed? Hindi po namin sinasabi yun sa ngayon kasi ang gusto lang po naming patunayan at in fact yun po ang nakalagay sa aming complaint ay napaka-particular. Yes. Hindi niyo po sinasabi ngayon pero hindi niyo rin sinasabing hindi sila impeachable doon. Hindi po yun naging bahagi ng aming paghahanda. No, the reason I asked that kasi maraming nagtatanong hanggang ngayon, maging abogado man o hindi, bakit si CJ lang? Kung desisyon to ng buong korte. At yun ang isang sa aking paniniwala nililinaw ng ating presiding officer at Chief Justice nung umpisa na kailangan ipakita nyo kung bakit si Chief Justice ay kailangan ma-impeach samantalang desisyon to ng buong korte. Can I ask that one clarification dun sa witness? Bakit si CJ, nung tinanong ka ng defense lawyer ni Justice Cuevas, ang sagot mo, okay lang yung ibang mga justices. Hindi po ba kayo hindi nyo tingin na mali na final and executory na babalik ta rin pa ng korte? Una mali yung final and executory, babalik ta rin, babawiin pa. At pangalawa, siya lang yung kakaiba. Dahil nag-inhibit na siya sa umpisa, nag-participate siya sa recall at nag-inhibit uli pagkatapos ng recall. But assuming na totoo na siya ang nag-maniubra para mangyari to, kung sumunod naman yung iba, hindi ba buong korte ng desisyon nito at hindi lang si CJ Corona? Kung malalaman namin na gano'n, pati sila may liability. Well, anyway, Mr. President, my time is up, and as the
Madam Prosecutor, the good prosecutor said they will elaborate. I'd just like to make that point, no, na kailangan malinaw na malinaw sa amin at sa buong bansa. Pag in-impeach natin ang isang justice base sa isang desisyon, anong kaibahan na yung liability ng buong division or ng NBank dun sa liability ng isang justice lang ngayon? Thank you, Mr. President.